Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 26, 2025. Pag-usapan po natin itong lumalaganap na lumaganap na issue sa social media tungkol po dito kay Congressman Akop sapagkat kailan lamang po last week yata pumanaw po itong magiting na kongresista na ito. I think from the 2nd District ng Antipolo City. Ito po si Congressman Ako, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Isa po ito sa magaling na I think co-chairman ng Quadcom. At kinilala po siya. Kaya lamang medyo marami pong na disgusto kay Congressman Ako. Kasama na po tayo doon. Sapagkat sa kanyang pagiging magaling, talaga naman ginamit niya yung kanyang talino. Ang sabi niya, yung kanyang pagmamahal sa bayan upang idiin si Pangulong Duterte at si VP Sara. Ang sabi nga niya, nabudol ang mga Pilipino sa pagboto bilang Pangulo kay President Duterte noong 2016. At tungkol naman doon sa confidential funds ni VP Sara, itong si Congressman Ako ang talagang nagdiin na di umano gumamit ito si Inday Sara ng mga faking dokumento upang palabasin na mayroong isang tao na binayaran, sabihin fake na tao na binayaran ng kanyang confidential funds. So ito pong si Congressman Ako, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay talagang isa sa mga pangunahing personalidad bilang co-chairman ng Quadcom na talagang nagdiin sa mga Duterte. Siyempre kasama dyan si Congressman Barbers, si Paduano, si Luistro, at meron pang Johnny Pimentel. So ito yung mga personalidad na talagang basigasig na idiin ang mga Duterte. Alam naman po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong Quadcom ay talagang binuo ng 19th Congress, specifically from the lower house, upang maghanap ng mga fictitious crimes against President Duterte and the Vice President VP Sara. Kaya po, nang ito ay pumanaw kamakailan si Congressman Ako, marami pong mga Pinoy ang nagpahayag ng kanilang opinion na sa halip na makiramay, pahatid na kanilang pagkalungkot sa pagpanaw ni Congressman Ako, kabaliktaran po ang nangyari. Pangit namang sabihin na maraming natuwa sa kanyang pagkawala. But the thing is, his death was become an opportunity for the Filipino people to express their disgust of what Congressman Ako did as member or chairman of the Quadcom. Mga
kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong naging reaksyon ng sambayan ng Pilipino ay nagpapatunay lamang na talagang marami sa ating mga kababayan ang nagalit doon po sa Quadcom dahil sa napakaliwanag naman na ang kanilang tanging layunin upang ito ay gawin ay hanapan ng mga krimen, specifically si President Duterte, si Digong, at ang kanyang anak na si Vice President Inday Sara. So ngayon po, yung mga ibang member ng Quadcom, most likely magkakaroon din po ng ganong treatment from the Filipino people. Kaya nakakalungkot po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sa ating bahagi, hindi sana natin ito kumbaga pag-uukulan ng pansin sapagkat pagkapangit naman na mayapa na ngayong tao, sa halip na purihin natin, alalahanin yung kanyang mga magagandang ginawa, siya ay maalaala pa sa kung ano sa paniniwala ng sambayan ng Pilipino na pinakapangit na kanyang ginawa bilang kanyang legacy. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa dami po ng nagpahayag na kanilang pagkadismaya o marahil yung kanilang disgusto sa kung ano ang ginawa ni Kong Akop nung siya ay congressman pa sa pagdidiin sa mga Duterte. Ito po ay pinangangambahan o inaasahan na maaaring ganun din po ang mangyari sa ibang membro ng Quadcom na sa halip na sila ay dakilain sa kanilang pagpanaw, sila pa ay parang hinuhusgahan bilang mga tao na gumawa ng hindi kapaki-pakinabang sa huling bahagi ng kanilang buhay. So, ito po ang kumbaga significance dito. Sapagkat yung pagkamatay o pagpanaw ni Congressman Ako ay naging opportunity pa on the part of the Filipino people na ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa ginawa ng nabanggit na congressman. Kaya nga may mga nagbibiro na sinasabi nila na Cara David, ang iyong birthday wish ay naganap na sapagkat sinabi di umano ni Cara David, isang sikat na TV personality sa Pilipinas, na ang isa sa kanyang mga birthday wish ay mamatay na lahat ang mga korap na opisyal ng Pilipinas. So, the implication is korap si Congressman Ako. Actually, yun ang perception ng sambayan ng Pilipino with respect to all members of the Quadcom and later on the Tricom. Sapagkat alam po naman natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na hindi naman nila gagawin yun kung hindi sila binayaran ng bilyon o
hundred of millions ng kasalukuyang bangag na Pangulo. At in fact, yan naman ay napapatunayan with trillion worth of insertion sa 2025 national budget bilang source ng flood control projects, which is the object of the massive corruption of the present administration. So, kaya nila ginawa yon upang hanapan ng butas si BP Sara for them to provide a valid ground for an impeachment, which was later on declared by the Supreme Court as unconstitutional for violating the constitutional provisions na dapat isang impeachment complaint lamang ang ihain laban sa isang government official who is unimpeachable within a year. Kaya sa ngayon, muli na namang pinaghahandaan ng Kamara ang impeachment after February 6 sapagkat by February 6 maglalaps na rin yung 1-year ban rule relative to the impeachment of BP Sara. Kaya po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nakakalungkot po itong nangyari kay Congressman Ako. At alam natin na hindi lamang ito mangyayari sa kanya, bagkus ganon din ang magiging pananaw ng sambayan ng Pilipino laban doon sa mga congressmen na naging membro o naging chairman ng Quadcom. Particularly, itong mga personalidad na ito, katulad ni Adguano, ni Barbers, ni Luistro, ni Johnny Pimentel, ni Stella Kimbo, at yung iba pang mga congressmen na dahil sa pira ay talagang pumirma sa impeachment complaint against BP Sara. So, ito po ang implication. Yung legacy ni Congressman Ako, salip na maalaala siya ng sambayan ng Pilipino bilang isang dakilang Pilipino na sabi nga niya, nagsilbi sa bayan. Ayon sa kanya, bilang retired police officer, binuhis na ang kanyang buhay para sa kanyang o dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan. Ito ay sinabi niya noong yung Congresswoman Cardima ng Duterte yun ay nagsalita na siya lamang bilang congressman ang nanindigan at nagmamahal sa bayan upang mapagkakataon na yun ay ipaglaban si BP Sara. At sinabi nga ni Kong Ako na yung sinabi ni Congressman Cardima at the time ay isang paninira sapagkat ayon sa kanya hindi pwedeng pasubalian ang kanyang pagmamahal sa bayan sapagkat sa buong panahon ng kanyang paglilingkod as a police officer, itinaya din niya ang kanyang buhay. Well, yan ang sabi mo, Congressman Ako. But the thing is, ang perception ng sambayan ng Pilipino dahil sa iyong ginawa sa Quadcom na kung saan
yung galing at talino mo bilang yung magaling na investigador, sabi mo, ginamit mo with, of course, lies, with malice, upang deliberately siraan mo si BP Sara. At yan ay ginawa mo, alam natin, sapagkat binayaran ka. Kaya kung ano man yung sinasabi mo noon na inukol mo ang buhay mo sa paglilingkod sa bayan, ay nabayad na lahat dahil sa iyong ginawa sa Quadcom. At yan naman ay mapapatunayan sa mga negative reaction against you as expressed by the Filipino people at the time of your death, na dapat sana dinadakila ka, ngunit dahil nga sa iyong ginawa sa Quadcom, maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa iyo. Kaya masasabi natin na ang iyong legacy, Congressman Ako, talaga namang negatibo. At yan ay dahil sa nakita ng sambayan ng Pilipino ang inyong ginawa sa Quadcom to pin down President Duterte and BP Sara for your personal aggrandizement or personal gain, sapagkat alam naman natin na hindi nyo gagawin nyo kung kayo ay hindi binayaran ng bangag na administrasyon ni BBM. Kaya mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, bagamat nalulungkot din tayo at sana hindi natin ito pag-ukulan ng pansin, ngunit Congressman Ako, being a public figure at mayroong maraming negative reaction sa kanyang pagpanaw, atin ding sinasabi ito upang liwanagin yung mga bagay na kung bakit marami sa ating mga kababayan ang nagkaroon ng negative reaction sa pagpanaw ni Kung Ako. At sinasabi nga natin, siya isang simbolo lamang ng galit ng mga Pinoy sa mga kapwa membro ng Quadcom, and most likely kung ano ang negative impression or negative perception ng sambayan ng Pilipino kay Kung Ako as expressed at the time of his death, ganun din po most likely ang mangyayari sa kanilang mga kasamahan sa Quadcom. At ito po ay nauulit natin, nalulungkot din po tayo sapagkat hindi na nga ito dapat ang banggitin, sapagkat bilang respeto sa isang taong pumanaw na. But ang mahalaga po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung public implication sa kanyang pagpanaw relative to his doings, achievements as a congressman, sapagkat isa po siya sa key players doon sa Quadcom. At maybe yung mga nagpahayag ng mga negative reaction sa kabilang bahagi ay meron ding katuwaan to a certain degree, sapagkat with his death, alam nila
na he could no longer participate for the second time around impeachment to be conducted after February 6, 2026. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sana maging lesson ito sa mga still living congressmen para nang sa gayon hindi nila sabitin ang nakakalungkot din naman na uh, public opinion ng sambayan ng Pilipino relative to death of Congressman Ako. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At samantala po, uh, wakasan natin ang topic tungkol dyan kay Congressman Ako. Bigyan din po natin mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Itong bigyan natin ng komento itong sinabi ni Vilma Santos na ayon sa kanya, kaya daw sila ay maraming basher o binabas sila ng mga tao na nasa ibaba. Sila sapagkat nasa itaas, so they are being bashed by the people who are below. Meaning, below to their social status. Ang masasabi po natin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, napaka-arrogante at kumbaga mapagmataas and very much unbecoming itong sinabi po ni Vilma Santos na ang nambabasa sa kanila ay yung mga taong nasa baba at kaya sila binabash o inaatake, criticize sapagkat sila ay nasa itaas. Gago pala itong si Vilma Santos. Ang kapal ng mukha. Hindi na alam na kaya siya naging sikat na artista dahil sa mga bababang tao ng masang Pilipino na sumuporta sa kanyang career bilang artista. At sa kanilang pagiging politiko, sapagkat ito mismo si Vilma Santos ay naging gobernador, naging congressman, naging mayor ito ng Lipa City na Batangas. Samantalang si Ralph Recto, ang kanyang asawa, ay naging senador bago pa ito maging secretary of finance at sa ngayon executive secretary. Masabi po natin na may pagkagaga itong si Vilma Santos. Walang utang na loob. Sapagkat kaya naman po binabas itong mga palisiya ni Recto. Sapagkat ito po si Recto ang finance advisor o officer ni Marcos. Actually, ngayon, hindi lang siya finance officer, siya talaga ang kumbaga chief engineer as chief executive of the Marcos administration. Isa pong katunayan sa pinagagawa nitong si Recto, ang pera ng PhilHealth na pera ng mga Pinoy inalis at ginamit nila sa ibang project na yun naman ay kinukurap lang ng administrasyon ito. Imagine the 90 billion pesos pera ng PhilHealth ng mga masang Pilipino na kinuha sa PhilHealth at dinala sa ibang project na kinukurakot din lang naman. Isa ito sa mga pinagkunan ng blood control anomalies na yan. At ito pa, ang nais na rito, dagdagan ng buhis ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng
tataas ng VAT, I think from 10 to 12%. So, or even more. So, ibig po sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang palisiya ito ni Recto as the chief architect ng Marcos administration, being the chief executive secretary, pahirapan ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalong na po ang masa. Kaya po, binabas sila. Kumbaga, itong pangbabas na ito is kritisismo ng masang Pilipino laban sa mapang-aping polisiya ay pinatutupad ni Ralph Recto. At sa halip na pakinggan ito ni Recto, ni Ralph Recto at ng kanyang asawa na sa Vilma Santos Recto, lalo pong dinadaw o lalong binabagsak ni Vilma Santos Recto ang sambayan ng Pilipino sa pagsasabi na kaya sila binabas dahil sila ay nasa itaas at itong mga taong ito ay nasa baba. Putang ina, ang kapal ng mukha nitong Vilma Santos. Ito para sabihin niya sa sambayan ng Pilipino yan. Nagpapakita lamang na talagang itong mga Recto na ito, specifically, ito si Vilma Santos at si Ralph Recto, may anak din itong congressman, ay talagang kakutsaba ni BBM para pagnakawan ang sambayan ng Pilipino. At katulad ng sinabi rin ni Claire Castro ang pagsalita ng Malacanang, may kasamang tawa pa ng sambayan ng Pilipino ay tama ng pangnutsiboy na ang halagang 500 piso. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong mga ganitong pronouncement ng mga matataas na opisyal ng kasalukuyang pamahalaan ni Bongbong Marcos ay nagpapakita lamang kung paano nila inaapi, tinatapakan ang sambayan ng Pilipino. At ito ay nakakalungkot sapagkat kanila itong mga sinabi itong Kapaskuhan na tila baga ang tingin nila sa sambayan ng Pilipino ay mga pulubi na dapat tapak-tapakan lamang. Kaya ang atin pong panawagan sa sambayan ng Pilipino, wakasan na po natin itong ganitong uri ng administrasyon at talsikin po natin ang pamahalang Marcos sa pamamagitan ng EDSA-3 nang sa ganon itong mga katulad ni Vilma Santos, ni Recto ay mawalis na rin sa pamahalaan. At nakakalungkot po, tandaan natin itong mga tao na to, kahit na sila ay patay na, ay huhusgahan pa rin ng sambayan ng Pilipino kung base sa kanilang ginawa na pang-aapi sa masa. Katulad nga po ng nangyari din kay Congressman Ako na sa kanyang pamamayapa ay nililigalig pa rin ng opinyon ng sambayan ng Pilipino ang kanilang mga kaluluwa. At mangyayari ito sa iyo, Vilma Santos Recto at kay Ralph Recto kasama ng inyong presidente na talaga namang hari ng magnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.